Hello mga mamsya sa Japan, good morning! Ito nga po pala yung kaganapan noong December 31 bago mag New Year. At ito nga ang aga nagising ni Bunso. Relate ang mga mamsya dito. Kapag may toddler ka talaga, ang aga talaga magising kahit gustong gusto mo pang matulog. At ito nga, bumaba na kami ni Bunso ng kwarto. Ito nga pala yung isa kong kapatid, si Seiko, ang may-ari ng bahay. Ang aga talaga nila magising dahil meron din siyang toddler. At ito nga si Lolo hapon, nag-breakfast na daw siya. At eto nga pagtingin ko sa labas umuulan at pakiramdam ko ang lamig-lamig kasi parang ang lakas ng hangin sa labas. Pero mga bandang hapon tumila rin ang ulan. Si Lolo hapon nga pala kumakain ng kaki. Akala ko nga tapos na siya kumain. Dahil gutom na rin ako, kumain na rin ako ng breakfast. Diba rin nag-cereal lang ako. At nung magtatanghalian na nga, pinagluto ako ng spaghetti ng mama ko. At yun lang din kasi yung madali at para makakain na rin yung mga bata. At habang nagluluto nga ako, may sumasayaw-sayaw dito sa likod ko. At pagkatapos nga nun, hindi na ako nakaalis dito sa kusina. Sunod-sunod na rin yung paghahanda namin para sa bagong taon. Nagluluto nga pala ako ng gelatin para sa fruit salad namin. At eto nga yung nanay ko, meron siyang hinahanap dyan. Hindi kasi namin kabisado kung saan nakalagay yung mga gamit ng kapatid ko. At sabi pa nga ng nanay ko, ko daw kunin yung mukha niya. Sa mga hindi nga po nakakaalam, yung nanay ko pala, taga Mindoro nga pala siya. Kaya naman, shout out nga pala sa mga taga Mindoro. May mga nanonood din pala sa atin doon. At eto nga, nandito nga pala kami sa pantry. Habang nagluluto, kumakain kami dito. Ang dami kasing kutkutin dito. Kaya naman, pag uwi namin, panigurado ko, bondat na naman kami. Agoy! At eto nga yung gelatin na niluluto ko, nilagay ko na nga pala sa lalagyan nila. Isang pula at isang green nga pala yung ginawa ko. At eto nga ang kaganapan kila ate at bunso ay napakagulo. Talon dito, talon doon. Hala ka dyan. Kodo mo ne? Hindi siya na ano, Hindi na isugashi. Ay, pag pinindot mo yun, Hindi, kailangan sa una. At eto nga, gumagawa naman ako ng latik kasi gagawa kami ng biko ng mama ko. At eto naman si daddy, meron naman siyang sariling lulutuin para naman mamayang gabi. Ewan ko lang kung aabot pa ng New Year. At eto nga ang nakakatuwa, ang bawat isa may ginagawa. Sabi nga kapag sama-sama nga daw, mabilis matapos ang gagawin. At eto nga, gumagawa kami ng biko ng mama ko. Isa kasi to sa request ng kapatid ko at isa shiburi na rin. At eto naman ang ginagawa ni daddy. Diba, gagawa siya ng baby back ribs. At eto nga pala yung baby ng kapatid ko. Ang cute, diba? May lahing Amerikano nga pala to. At eto nga pala yung biko namin ni mama. Diba, nag-join force na nga pala kami dyan kakahalo. Ang sakit nga sa kamay. Kaya naman, salitan kami ni mama maghalo. At eto nga, halos nandito na sa kusina ang mga kapatid ko. Nagkakagulo na nga kami dyan. Pero hindi pa kami kumpleto dyan. Wala pa yung dalawa. Yung isa kasi, busy nasa Nagoya. At yung isa, nasa Australia naman. Kaya naman, kapag nagsama-sama talaga kami, ang gugulo namin. Ay, bakit naman video naman lang? Tapos sumusunod na ba Ano? Masarap, diba? Oh! Mango siya na Pilipinas eh. Ano ginagawa lang eh? Ayaw nga niya, sabi niya baka dapat Diba? Pila-pila, kakadiri 2. Pila-pila, kakadiri 3. Ay ka pala. Ayaw ka video. Pila-pila, kakadiri 4. Laway! Share the laway! Cute. Ang yabang niya magpasa. Oh my gosh! Ano lasa? Mangga! Pas! Lasang laway. Oo, oo. Hindi, nakatalikod lang daw. Huwag yung bunbun! Bunbunan lang. Nakikita lang. It's Jersey mango. Oh, Jersey baka naman. It's condensed creamer. Baka naman ma-Jersey ka. Tara na! Jersey na! Ito, 100 Model. na 190 na tubig.
At eto nga, nagkakagulo na sila sa instruction kung paano gumawa ng dough para sa bilo-bilo. Natatawa nga ako sa kanila. At etong bunso naming kapatid, siya pala yung nakakaalam kung paano gawin yon. Pinahirapan pa niya yung dalawang kapatid namin. At eto nga, every year ako nga pala ang gumagawa ng osechi ryori. Tradition nga pala ng mga Japanese kumain nito every New Year. Meron namang nabibiling gawa na, pero sobrang mahal kaya gumagawa na lang kami. At eto rin ang isang hindi nawawala na laging hinahanda ng nanay ko, itong bilo-bilo. Dati, nung mga bata pa kami lang ang nagbibilo-bilo nito. Ngayon, sila ate at bunso na at yung anak ng kapatid ko. Sabi nga ni bunso, clay daw. At dahil nga first time ni ate at bunso gumawa nito, kung ano-ano na lang shape ang ginawa nila. Meron ngang aso, tapos meron pang pa-square. Tracy, you make the flow. Yes, enjoy. Enjoy making bilo-bilo, Tracy. Yes. Okay, tapat here. Oh, look, na, Tracy. Wow! 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 Si Ma'am Shi ng Japan. ng Japan, Prince Faro, Faro. subscribe. At eto naman ang ginawa ni Daddy, gumawa siya ng baby back ribs. Ay sobrang sarap talaga. Sobrang lambot at napakalilamnam. Para kang kumain sa Outback. At eto nga, nung natapos na namin lutuin lahat, nag-trip itong kapatid kong mag-karaoke. At kahit phone lang yung gamit namin. At dahil naiwan ng nanay ko yung mic na sana gagamitin namin sa karaoke. At kung ano-ano na lang mic ang ginamit namin, grabe. Tawa kami ng tawa dito. Halos sumakit yung tiyan namin. Kakatawa. Hindi kasi namin alam kung saan nanggagaling yung mga boses namin. Paano na lang kapag kumpleto kami? Naku, nagkagulo na. Buti na lang yung mga kapitbahay hindi nagagalit. Just push this down. One more down and this one. Next, and one more down. Bakit kayo? Bakit ka nagla? Dumating sa buhay ko. Tinipinusa! Ay, nagitusa! Nagitusa! sa akin! Dapat tanangin mo. At ayun nga, dito sa mundong kinatatayuan natin, walang perpekto. Mapapamilya, kaibigan, jowa, mag-asawa o magkapatid pa yan. Kahit dito sa social media, sa mga nakikita nating video na masayang pamilya, pero sa likod ng camera, hindi natin alam. Ang point ko dito, huwag tayong mag-focus sa mga nakikita lang natin. Bagkus, mag-focus tayo sa sarili, pamilya, o mahal natin sa buhay. Alalahanin mo, dito sa mundo, walang rewind. Kung maaari, ngayon, bigyan mo na ng bulaklak hanggat na-appreciate man nila, aamoy, at nahahawakan pa nila ito. Huwag mo nang hintayin yung pagkakataon na wala na sila. Kung wala kayong pagkakasundo, piliin mo lagi magpatawad at maging mabuting tao. Dahil kahit ikaw, hindi mo rin alam kung hanggang kailan ka. Sabi nga, life is too short. Yun lang po, salamat!